Pinagpalang araw po para sa ating lahat dito po sa ating service ngayon po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. And praise God, alam niyo po that we're doing a series on songs in the night. Ito po ay yung ilang mga awitin mula po sa aklat ng awit or tinatawag nating Psalms. Ito po ay bigay ng Diyos sa atin para ipaunawa sa atin that we can express our hearts to the Lord sa panahon na tayo po'y masayang-masaya at sa panahon namang ang ating pong pananampalataya at mga ating buhay ay nasusubok. Kaya ngayon po, ating pong ipagpapatuloy ang ating aralin sa mga piling mga awitin na ito. At nais ko lang pong kwentuhan kayo bago po ako magpatuloy. Meron pong isang lalaki na lumapit po sa isang psychiatrist na sabi niya, Doc, ang laki ho ng problema ko. Mula nung bata ako hanggang ngayon, isipin niyo po, mag-30 years old na po ako, nangangamba pa rin po ako, natatakot po ako sa tuwing matutulog ako, hindi po ako makatulog ng mahimbing. Para bagang meron pong creature doon sa ilalim ng aking kama. Talagang takot na takot ako. At sabi ho nung doktor, sige, ganito gawin natin. Pumunta ka sa akin 3 times a week for the next 12 months, or in other words, 1 year. At tayo ay mag-uusap at wala kang mag-aalalahanin. Mga kakailanganin mo lang magbayad ng mga 10,000 per visit. 10,000 per visit. Napakalaking halaga po niyan. Pero sige na po, makatulog lang ako, gumaling lang ako, okay na ako dyan. So sa madaling salita, yun po ang kanyang hinangad na gawin. Kanya lamang, hindi na ho siya nagpunta sa doktor. Kaya 6 months later, nagkita ho sila sa isang tindahan, sa isang grocery, at sabi niya, kamusta ka na? Sabi niya, di ka na bumalik mula na nagkita tayo. Sabi niya ganun, opo, kasi po, ang mahal ho kasi talaga, 10,000 per visit. Isipin niyo, for the next, for the next 1 year, isipin niyo, kada buwan ho ay halos 120,000 pesos po yan. Niyo po, kaya buti na lang po may nakausap po akong bartender na sa halagang 500, gumaling po ako. Ha? Ibig sabihin, hindi ka na natatakot? Okay na yung pag natutulog ka? Opo. Ano naman ang kanyang pinayo? Nasa 500 pesos tapos bartender lang. Ano may mapapayo niya sa inyo? Napakahusay niya nga po dahil sa pagsunod ko sa kanyang payo, nakabili akong bagong SUV. Ha? Sabi niya, ano pinayo niya? Sabi niya, tanggalin ko yung paa ng aking kama. Di wala nang maninirahan sa ilalim. Alam niyo minsan, yung solusyon natin, masyadong mahal at komplikado. Pero yung palang solusyon na talagang available ay simple lamang. Now, ano po bang punto niyan? Ba't ko po kinikwento sa inyo? Alam niyo po, lahat ng tao ay may takot. Lahat po tayo may takot. Hindi ho natin pwedeng pigilan ang bagay na yan. Alam niyo po, kahit na ho yung mga katanyag na tao ay may takot. Naalala ko si Dr. Johnson, ang kilala hong Samuel Johnson. Yan po ay philosopher, siya po ay religious, siya po ay napakatalino, pero ang daming aklat na nasulat, alam niyo po bang, takot na takot ho yan. Papasok lang ho yan sa silid. Pag nagkamali na hakbang at nauna niya yung kaliwa niya, babalik ulit yan. Uunahin ulit yung kanan. Para lang, parang takot na takot siya, hindi niya maintindihan. Parang meron po siyang pangamba na baka mamatay siya pag nagkamali siya ng pagpasok sa loob ng silid. Meron pa nga ho, si Julius Caesar, kilalang nyo, pandirigma ho yun. At naging emperor ng Rome. At napakatapang nun, ang dami hong sinakop na lupain. Alam nyo, pero takot na takot ho yun sa tunog ng kulog at ng kidlat. Ngayon, si Marshal Saxe, kung ewan ko kung familiar po kayo, si Maurice Count of Saxony ng Germany, siya po ay sa French ay Maurice Duzax, di ba? Diyan po siya kilala. Ito kilala ho mandirigma, kilala hong pinuno ng army. At alam niyo, grabe ho siya, ang tapang ho yan. Pag nakita ho yung patay, walang kakaba-kaba. Pero pag nakakita ho ng pusa, nako, takot, pusa lang. Now, itong nakakatawa, si Peter the Great, dati pong emperor ng Russia, o kumbaga dating mamumuno ng Russia, ang tapang din ho ito, pero hindi makatawid sa tulay. Bakit po? Maraming tao po, may kanya-kanya ho tayo na develop na takot. Pero alam niyo po ba na ang takot ay regalo ng Diyos? Baka magulat po kayo. Sa simula't-simula pa lang, meron na hong takot ang binigay ang Diyos sa atin. At yan ay napakahalaga. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 2. The Lord commanded the man, saying, from any tree of the garden, you may eat freely. Kahit ano, pwede mong kainin. Now, listen to this. But from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. Sabi niya, for in the day that you eat from it, you will surely die. Ano napansin niyo po doon sa consequence of eating the forbidden fruit?
you will die. And isipin nyo, if yung consequence na yun ay walang takot yung tao, then surely, walang kwenta itong consequence ito. Di ba? Yung you shall surely die, walang saysay yan kung walang takot yung tao. So, in other words, God was giving this particular consequence dahil may takot yung tao. Because fear is a gift from God to protect us and to keep us with Him. No, ulitin ko po ang fear po ay mabuti ho yan. Yan ay regalo ng Diyos sa atin para ho tayo po'y maingatan at manatili po sa Diyos. Now, listen to this. Bakit ho naging masama ang fear, ang connotation ng fear sa atin? Kasi, yung fear na yan, kapag ay nilayo tayo sa Diyos, yung fear na yan ay magiging evil. Bakit po? Kasi ang evil is the absence of God. Kapag wala ang Diyos, nagkakaroon ng evil. Kasi God did not create evil. Kaya pag wala ang Diyos, nagkikreate yan ng evil. Nagkakaroon ng evil because of God's absence. Parang ganito. Halimbawa, computer, gadgets. Wala yan. Hindi yan evil, hindi yan good. But if the use of its gadget is not centered on God, hindi nakasentro si God, I'm telling you, it will become evil. Di ba? Pagka hindi sentro si God, ulitin, yan ay magkikreate ng evil. Ganon din po, Netflix, walang problema dyan. But if God is not the center of its use, it will create evil. So ganon din po, when fear brings us away from God, it becomes evil. Kaya ho yung fear na wala tayo sa Diyos, hindi mabuti sa atin. Kaya ang topic natin ngayon ay napaka-importante sapagkat maraming tao, maraming takot. Pero ang tanong, saan tayo dinadala ng takot na yan? Kaya ito ang ating topic, from fear to trust in God. Bakit importante yan? Our fear should bring us to trust God. Kasi sa Bible, blessed are those who fear, for they shall what? They will be blessed by God Himself. O anong saya ng may takot sa Diyos, sabi ng Panginoon. Bakit po? Dahil pinagpalang may takot sa Diyos dahil ang katalinuhan ay nagsisimula sa takot sa Diyos. Now, at marami pang bagay. And you will read that. And one of these days, we will discuss about it. Pero, ito ang amazing sa bagay na ito. Kaya ho, ingatan natin, yung fear na yan, pag yan ay nilayo, ulitin ko, nilayo tayo sa Diyos, malabo yan, evil yan. So, bantayan natin ang ating sarili. Alam niyo po ba ngayong mga panahon na ito, na ang daming tao, naglalaro sa kanilang mga isip, yung mga what if, kaya ang tawag nila dyan, what if games. Ano yung what if games na yan? Merong lalaro sa isip nila, paano kung pagkatapos itong ECQ na ito, maging GCQ, o papasok na tayo. Paano kung mahawa tayo? Paano kung mga nagkalat yung mga asymptomatic na mga tao na walang symptoms and yet sila ay carrier ng tao dito, ng virus na ito? Katulad ng mga kwentuhan, mga text na ikinakalat, na kapag meron daw hinire sila dahil MCQ na, o inhire nila yung katulong para magstay sa kanila, wala namang karamdaman, pero yung pala, asymptomatic, then the whole family became positive of COVID. Siyempre, hindi ko alam kung totoo yung mga mga kalat na text na yan, pero ang daming ganyan mga text na nagdadagdag takot sa tao. So sabi niya, and yung mom, nasa ICU ngayon, sabing ganoon. So people are beginning to create fear. And sa totoo lang, simula pa lang ng COVID, ang dami ng takot. Kasi nga, yung iba nga, asymptomatic, pag nalamang positive, biglang tabang-kaba na, parang hindi na maintindihan ang gagawin. Now, siyempre, parang feeling na nagkaroon sila ng death sentence. Now, listen to this. Yung fear na yan, ulitin ko, pag yan nilayo ka sa Diyos, hindi yan mabuti. But fear should bring us to God. That is its original purpose. That fear is to keep us with God. Kaya nga si David, sabi niya, when I am afraid, look at the words, I will put my trust in you. Yan ho yung bagay na dapat nating wag kakalimutan. Pag tayo'y takot, yung original purpose is to bring us to God. Now, tingnan niyo po kung bakit importante ang fear. Now, kung wala tayong fear, baka nagtatalunan na tayo sa cliff at patay ang marami sa atin. Kung wala tayong fear, baka nagtatalunan tayo mula sa 10th floor o 5th floor. No, maraming patay na sa atin. No, kung wala, pero because of that fear, nag-iingat tayo. Because of such fear, nag-iingat tayo. Pero ulitin ko kaya nga, that fear must produce
intimacy with our God. Kaya tingnan po ninyo, kasi yung fear at yung faith, ano yan eh, kapag evil fear, obviously, hindi pwede mag-exist yung pareho. Pero yung healthy fear na para sa Diyos, yung fear na yan, it has something to do with your faith. Kasi, tingnan nyo, if you have a fear of God, then it means that your faith is in God. If you have a fear of something else, nandun yung faith mo, na parang sinasabi mo, ito sisira sa akin. O, diba? Pero kung ang fear mo nasa Diyos, ibig sabihin yung faith mo nasa Diyos, kaya magkatagpo yan. Now, kaya sabi ng Bible, listen to this is something important. Without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. Now, friends, if we have the right fear, and that right fear brings us to God, kasi yun ang tamang fear bring us to God, and look at this, our faith becomes stronger. And if our faith becomes stronger, it pleases the Lord. It pleases the Lord. You see, friends, yung faith natin somehow, ito po, grows in proportion to our knowledge of who God is. Kung sino yung naglikha sa atin, siya yung may plano sa atin, yung faith na yan, maglalago yan habang lalo natin siya nakikilala. Then, obviously, faith grows with His promises. The more we understand His promise, the more we understand His character, the more we experience, and the more we obey Him. Kaya napaka-crucial yan. So, at ang ating pong talakay ngayong araw na ito, ito po tungkol sa from fear to trust in God. 4 na bagay na wag nating kakalimutan. Ano yan? Turn to the Lord, trust His word, trust His character, and thank Him in advance. Pakisabi niyo po sa katabi niyo. Turn to the Lord, trust His word, trust His character, and thank Him in advance. Now, friends, listen to this. Ang ating panawagan sa Diyos is to fear Him. In other words, we are to trust Him. Yan yung healthy fear. It will bring us to trust in God. Now, bakit po yan importante? Ito pong pag-uusapan nating awitin na exactly expression ng tamahong pananaw sa Diyos. Tingnan niyo po. Sa Psalm 56, verse 1, sa simula pa lang, introduction pa lang, for the choir director. So halatang-halata na natin that this is a song. This is given to the choir director. Now, according to the Jonas Elem Rehokim. So anong ibig sabihin niyan? Ayon sa mga scholars, yung direct translation niyan is a dove from a distant place. In other words, yung awitin na niyan, kung dove yan in the distant place, parang pinalipad mo yung dove na hindi mo na matanaw. So in other words, pag umaawit ka, parang merong sense of, I miss that dove and you cannot hear it so well. Marahil, ang tono niyan, hindi naman tayo familiar sa tono nila noon, baka mahina, hindi malakas, kundi mahina, parang huni lang, Ngayon, a miktam of David. Ano ang ibig sabihin ng miktam? Ibig sabihin, napaka-importante, kaya you engrave it. Kasi yung literal translation ng miktam, sa ay ini-engrave mo yan, or ini-inscribe mo yan, inuukit mo yan. So, miktam of David. Pero sa totoo lang, maging sila, hindi rin sila masyadong familiar kung ano talaga yung miktam nito in terms of musical term. Kaya marahil ito'y napaka-importante that it must be understood even for the next generation. And no wonder, nakasama siya sa compilation of songs ng hymn ng temple. Katulad ng tinasabi nating Psalm. Now, when the Philistines seized him in Gath. So, ibig sabihin, kailan to nangyari? Itong awitin na ito ay nai-compose somehow nung si David ay nahuli sa Gath. Nahuli. Paano nahuli? Now, para maintindihan ninyo at lalo nyong ma-appreciate yung pinaka-awitin na to, tingnan natin yung background. Si David po ay, nung 15 years old pa lamang siya, na-anoint siya bilang maging hari ng Israel. And by God's, parang ordained calling for him, dahil talagang yan po ang panawagan niya sa Diyos. Itong amazing. God made a way para madala siya sa palasyo. Una, si Saulo nangangailangan ng mga awit at manunugtog. Praise God. Si David ang napili. Mga awit na manunugtog. Kaya nandun siya sa palasyo ngayon. Ang pangalawang tagpo ay nangailangan sila ng lalaban kay Goliath. So sa madaling salita, itong si David napalapit sa palasyo.
ayon sa panawagan ng Diyos na siya'y magiging hari. Di ba? Samantalang dati, pastol lang siya ng tupa. Now, ito ang nakakatuwa kay David. Nung nandun na siya sa kaharian, na ito na, nag-aawitan ng mga tao. Saul kills 1,000, then David kills 10,000. Nagkaroon na ng matinding inggit si Saulo kay David. Kaya, nung ito po, nagtangka na ho si Saulong ipapatay si David. Kaya ho, isang araw, noong pong talagang matindi ho yung galit, nag-aabang na ho si Saulo ng pagkakataon para mapatay si David, ito ang pangyayari. Sabi ni David kay Jonathan bilang kanyang matalik na kaibigan, sabi niya, Jonathan, hindi muna ako kakain, pakiramdaman mo lang kung anong pakiramdam ng tatay mo. Sabi niya, pagka hindi, tatakas na ako talaga, hindi na ako babalik. Ngayon sabi ni Jonathan, hindi totoo yan. O sige, pagka ganito, magtago ka muna dyan, pagdating sa kainan, dahil kumakain siya sa hapagkainan din ng hari, sabi niya, pagdating doon sa kainan, aalamin ko. So, to make the long story short, itong si Jonathan, kinausap yung tatay, at ito ang naging sagot ng tatay. Sabi niya, Jonathan answered Saul, sabi niya his father, and said to him, why should he be put to death? Diba? Kasi papapatay nga daw, naging maliwanag na sa kanya. What has he done? Referring to David. Anong nagawa niya? And sabi niya, then Saul hurled his spear at him to strike him down. Isipin mo, pati yung kanyang anak na si Jonathan, na nagtatanggol para kay David, talagang sinibat. So sabi gano'n, so Jonathan knew that his father has decided to put David to death. Talagang napagtanto na papapatay na talaga itong ng tatay niya, si David. Now, ato na nangyari. Takbo ngayon tong si David. Nalaman na, nag-usap sila, takbo na ngayon si David. Mamadali. Then, nung nagtatakbo na siya, nagmamadali, nagpunta itong si David doon sa high priest. Nung panahon na yon, siyempre, sikreto lang, naghahanap siya ng sandata man lang o at makakain. Siya lang naman mag-isa. Ito na nangyari. Then the priest said, the sword of Goliath, the Philistine, whom you killed in the valley of Elah, behold, it is wrapped in a cloth behind the ephod. If you would take it for yourself, take it. For there is no other except it here. And David said, there is none like it. Give it to me. So, in other words, kinuha na ni David yung sandata na yon. So, listen to this. Ito, napaka-importante ito. Bakit ka mo? Ngayon, ito pong sandata na to, pagkakuha niya, tumakbo na siya saan? Sa Gat. Ano sabi niya? Then David arose and fled that day from Saul and went to Achish, king of Gat. Now, ano ba tong Gat na to? Nako. Itong Gat na to, para magkaroon ka ng background, naalala nyo, sandata ni Goliath, pinatay ni David. Ito, si Goliath na pinatay ni David, champion yan ng Philistine. Name Goliath, taga saan? From Gat. Di ba? From Gat. Pinatay mo yung kampiyon nila na taga Gat. Ngayon, doon ka tatakbo. Now, isipin mo ng mabuti ano yung sitwasyon mo ngayon. Dala mo yung sandata, tapos tatakbo ka sa Gat, nako, lagat ka. Nako, ibig sabihin, hindi yung joke, pero wow, paano na lang yan? Siyempre, mahabang lakbayin yan. And nakarating siya doon. So, David arose and fled that day from Saul and went to Achish, king of Gat. Now, sa madalit salita, nung nakarating siya sa Gat, siyempre, imagine ninyo, kung nandun ka sa border, medyo madilim yan, bundok, tapos tatangka, parang kang espiya, namabay ang konti. Sughuli ka! Dala-dala mo yung sandata mo. Ngayon, dadalhin niya ngayon siya dadalhin pa siya, siyempre, mahabang biyahe yan. Makakaroon ng bulungan yan, maririnig niya kung ano-ano. Tapos, ito na. Tapos, habang nagkikwentuhan yan, now, listen, maririnig niya kung anong usapin tungkol sa kanya. Now, tingnan niyo po ang karugtong. But the servants of Achish said to him, is this not David? Sino may sabi? Servants of Achish. Di ba? Ito yung David na hari ng lupa, ng kalupaan. Alam nila yung kwento, ha? Sabi niya, di ba ito yung kinakanta nila na sumasayaw pa yung mga tao? Si Saulo nakakapatay na 1,000, si David 10,000. Di ba ito yung nagpapatay sa ating mga kababayan, sa mga kasundaluhan natin? Yung kampiyon natin, pinatay nito. Di ba? Siyempre, nag-uusap-usap sila. Siyempre, itong David, habang nag-uusap-usap sila, sabi niya, patay ako dito. Lagot ako. Now, siyempre, kung ikaw nasa kalagayan ni David, dala mo yung sandata ni Goliath, wala kang papunta ka sa bayan ng Goliath, papunta ka ng sentro ng kalaban mo, anong pakiramdam mo? Wow, hindi ho yan biro. Kaya nung narinig niya yan, tingnan niyo sabi, David took these words to heart
and greatly feared Achish, king of Gath. Tigil mo tayo doon. Sobrang takot, kahit ako. Kapag narinig ko yun, eto, totohanan na to. Kasi may mga takot na hindi totoo eh. Minsan yung takot mo, guni-guni lang. Yung takot mo parang simple lang, petty lang. Eto, nakabingit ng iyong buhay. Bakit? Piruin mo, nandun ka sa mga kalaban mo. Dadaling ka ngayon doon sa hari. Tapos nakilala ka nila, pinag-uusapan ka na nila. So anong gagawin mo? Yan ang hamon. Anong gagawin mo? Kaya nga, ang una mong gagawin, doon sa isang realidad na parang all fronts kaaway mo. Kaaway mo yung dati mong, yung hari mo, kaaway mo yung haring haharapin mo. Kumbaga, yung kakampi mo at saka yung supposedly kaaway mo, nasa gitna ka ngayon, inaatake ka ng pareho mong kaya from all fronts, you're dead. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Parang patay ako dito, tanggal ako dito. Parang tanggal ako sa trabaho. Pag natanggal ako sa trabaho, saan ako mag-a-apply? Wala akong ma-applyan. Paano gagawin ko? Lahat na sabay-sabay. Realidad yan. Tapos magkakasakit ka pa. Mamaya magka-COVID ka pa, ma-ICU ka pa. Sabay-sabay, wala ka nang trabaho, wala ka pang pera, wala ka. Tapos yung mga anak mo, makikita mo, parang nag-iiyak ka. Parang, paano ka? And ang daming, may iba sa atin nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila rin, nagkakaroon din ng pakiramdam na baka matanggal kami sa trabaho. Mga totoong takot yan, man. Parang David. Kahit saan ka tumingin, takot. Tatrabaho ka, para may makain ka, baka mahawa ka. O kaya naman, kung ayaw, di ka mahawa, matanggal ka naman. Saan ka pupunta? Hindi mo na alam eh. Now, ito ang hamon. First, turn to the Lord. The intention of that fear is for us to realize that we are not God. We are not in control. Kaya we need to go to the one who is in control. Turn to the Lord. Kaya that is exactly what David did. He turned to the Lord. Di ba? He turned to the Lord. Bakit? Tingnan nyo. Be gracious to me, O God. Lord, maawa kayo sa akin. Hindi siya pumaroon na parang ang yabang-yabang, Lord, eto pa, igaganti mo sa akin after fighting for your name, fighting for your land. Hindi. He was so humble enough to admit that he is not in control. I may be a warrior, I may be a champion, but I have no control. Now listen, be gracious to me, O God. Panginoon, maawa ka. I know I don't deserve this, but I come before you because you are the only one whom I can turn to. Yun sabi niya, for a man has trampled upon me. Personal na to, hindi na, alam mong mag-isa lang siya. Alam mo wala siyang kasama. Kaya personal, Lord, maawa kayo sa akin. Diba? Hindi na sa amin, hindi, sa akin. The fighting all day long, he oppresses me. Lord, walang tigil to, laban dito, laban doon, laban dito. Walang tigil na pakikibaka, walang tigil na pakikipagdigma. And sabi niya, Panginoon, diin na din ako, parang ino-oppress na ako, dinidiin na ako, tinotorture na ako. And sabi niya, my foes, ang daming kaaway, hindi lang isa, have trampled upon me all day long. Lord, buong araw na po ako, na talagang niyuyurak-yurakan. Sabi niya, ang dami nila. Tapos ang yayabang pa nila, Panginoon, laban sa akin. Di wala akong kalaban-laban. Kaya naman, lumalapit ako sa Diyos. And look at this. And when I am afraid, wow, I will put my trust in you. Kapatid, kapag natakot ka, saan ka tatakbo? Sabi niya, and this is the real purpose of fear. This is a gift, an emotional gift from God. That when you are afraid, anxious, worried, those are concerns, real concerns. Ang sabi niya, Lord, I will put my trust in you. Sa iyo lang ako magtitiwala. Yun, pareho kay Paul. Si Paul nakakulong. Ano pa rin sabi sa mga tao niya? When you are anxious, sabi niya, be anxious for nothing. Wag ka matakot, wag ka magulibihanan. Bakit? In everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Turn to God. Takbo ka sa Diyos. Now listen to this. Because that is an act of humility. In fact,
You are admitting. Alam nyo, yung takot na yan, hindi mawawala yan, gati mo inamin yan. You have to admit that before the Lord. Be gracious to me, O God. And he was so humble enough. In fact, ganyan-ganyan din ang sabi ni Peter. Ano sabi ni Peter? Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time. Look at the words. Casting all your anxiety on Him because He cares for you. As a fisherman, he understands this casting word, what it really meant. Bakit? Sobrang naintindihan yan kasi yan yung eksaktong pag-cast ng net. Tapon mo, as in, tapon mo. Bigay to, tapon ganyan. Hindi, tapon mo para lumag-spread yung net. Kasi sabi niya, i-cast mo sa Diyos. Bakit sabi niya? Kasi siya ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Now listen, ito ang napaka-importanting bagay. Our enemies are too many. We're not fighting against flesh and blood. We're fighting in the spiritual realm. Tingnan nyo, be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil. Now, alam nyo ba ang ginagawa ng devil na yan? Akala mo siya lang mag-isa? Hindi. Ang hunting style ng lion, ganito. Aatungal yung pinaka-leon. Ganyan. Di yung mga prey niyan, yung mga tatakbuhan yan. Nakaabang na yung mga lioness. Madami yun. Nakaabang yun. Para eksakto pa nagtakbo na sila kalat sila yung mga kaya anong ginagawa? Tinatakot sila. Yung takot na yun, tatakot sila from the yung sound, tapos tatakbo sila yung fear. Takbuhan, magpapanik. Now, etong sabi ng Diyos, kaya magmasid ka. Magmasid ka. Maging alerto ka. Na kapag may takot, sa halip na tumakbo ka kung saan-saan, saan ka tatakbo? Balik ka sa Diyos. Cast all your anxiety because He cares for you. Nagkakaintindihan, no? Kaya ito po ay napaka-importanting bagay. Look at this. Kasi lahat naman, i-resist mo yan, demonyo na yan. Sabi niya, lagot ka! Puro problema na darating sa'yo! No. Resist that. You know why? Because firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world. Now listen, hindi ka nag-iisa sa mga problemang pinagdadaanan natin ngayon. Sa totoo lang, buong mundo. Now, ito ang exciting. The reason why we are to turn to God, kasi walang bagay na nangyayari na hindi alam ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, napaka-importante, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful that He will not let you be tempted beyond your strength. So ano siya sabi ng Diyos? Wala akong pinadalang hindi mo kakayanin. Wala akong pinahintulot na hindi mo kaya. Pero ito, and the temptation itself will give you a way out in order for you to endure it. Wow! Hindi po ba napakasarap nun? Ano siya sabi ng Diyos? Yang temptation na yan ay pagkakataon yan para magtagumpay ka. Para magtagumpay saan? That you and I can be more intimate to God. Bakit? Because that is the intention of the fear. To protect you, to be with me. So that when you are afraid, you turn to God. Nagkakaintindihan tayo. Kaya nga, tingnan niyo po, balik tayo ulit kay David. Nakakatuwa si David. Nung nag-pray na siya, alam mong kumilos ang Diyos eh. Tingnan niyo, tuloy natin yung kanina. David took these words to heart. Naalaman niya, takot niya, greatly feared Achish, king of Gath. Tingnan niyo. Siguro, as he was praying, as he was thinking about what he heard, di ba? He disguised his sanity before them and acted insanely in their hands and scribbled on the doors on the gate and left his saliva run down into his bird. Nakakatuwa to si David. Sabi ni David, siguro nang nag-pray siya, Lord, ligtas po ako dito. Siguro kagad sabi ng Lord, binigyan siya ng talino ng Diyos. Anong ginawa niya? Magbaliw-baliwan ka. Di ba? Isipin mo, paano niya maiisip yun? Biglang pumasok, siguro magbaliw-baliw ako. Biglang kinakalat yung laway sa pader. Ganyan sabi, ganyan. Tapos sinusulatan pa. Bukang nabaliw nga to kasi mag-isa lang to. Wala na yung army niya eh. Tapos sabi ganun. Tapos pinatutulo yung laway sa balbas. Kadiri. Di ba? So ano sabi ni Achish? Sabi ni Achish, sabi niya,
Tigilan mo, ilayo mo nga sa akin yan. Sabi gano'n, baliw yan eh. Bakit mo naman yan dadalin pa sa akin? Bakit? Wala na ba tayong mga baliw dito sa Pilistino? Sabi niya, dadala ka pa na, magdadagdag ka pa ng isa. Sabi gano'n. Tapos ito, tinan niyo ha, hari yan, matalino yan. Pwede naman niya maisip, aba, nagbabaliw-baliwang ka pa ha? Kala mo, maiisahan mo ko ha? Now, alam mo may Diyos na kumikilos eh. Bakit? Kahit matalino yan taong yan, binulag siya sa katotohanan, parang pinagginan siya na, huwag mong iisipin na nagbabaliw-baliwan yan. Huwag mong isipin, ako nga nagsabi sa kanya magbaliw-baliwan. parang, alam mo merong someone in control. Nakuha ninyo? Kasi sa totoo lang, minsan kahit magpalusot ka sa isang tao, pag hindi ka makakalusot eh. Pero yung Diyos na lang eh, parang, minsan tataka ka ba, minsan parang, ba't hindi pinaisip sa akin ng Diyos yun? Alam mo may Diyos na mayroong higher than us. Kaya nga we better go and turn to God. Kaya tinan niyo po ang tulingan. So, sa madaling salita, alam niyo ba yung kakambal na awitin ng Psalm 56, Psalm 34? Sabi niya, ito yung eksaktong naging expression niya right after ng kanyang deliverance. I sought the Lord. O, di ba? Nag-pray siya eh. I sought the Lord and He answered me and delivered me from all of my fears. They looked to Him and were radiant, and their faces will never be ashamed. Wow! Ano sabi ni David? Nung tumakbo ako sa Diyos, sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Iniligtas ako ng Diyos. Kapatid, saan ka tumatakbo pang may problema ka? Kapag may takot ka, saan ka tumatakbo? Huwag kang tumakbo sa mga layunis. Mga trap yan. Tumakbo ka sa Diyos. Huwag kang tumakbo. Minsan, ang tinatakbuhan natin kung sino-sino eh. Minsan, kakagustuhan natin kumita agad, tatakbo tayo sa malaking interest. Di ba? Maraming tao. Ngayon, ang dami na loko sa internet. Bakit? Scam. Bibili sila ng gamit. Sa kagustuhan lang makatipid, kagustuhan lang makano. Nako, tatakbo sila sa mga panloloko nito mga ito. Dahil siyempre, ikaw, ang mura! Now, ikit ka. Huwag kang masyadong mahilig sa mura. Mag-isip kang mabuti at mag-pray ka. Kasi sa totoo lang, if God is your provider, hindi issue yung kung mura. Hindi ko sasabing huwag kang maging matalino. Ha? Pero sometimes, it is too good to be true. Yung kamurahan niya, parang yung presyo ng isang bagay, mabibili mo ng dalawa, ay nako, mapapamura ka dyan. Hindi yan totoong mura. Kaya ingat kayo sa ganyan. Kaya listen to this. You turn to God. Don't turn to these foolish people. Ang daming manloloko ngayon, nakakatakot. Kaya ingat tayo. Kaya when we are afraid, kaysa magpanik ka, turn to God. Ang pangalawa, obviously, when you turn to God, you better trust His Word. Because prayer is not just telling God what we need. God will also instruct us on what we need to do. So we better trust His Word. Kaya nga, in fact, the reason why we're confident in coming to God in prayer, because we trust His Word. Di ba? When we turn to the Lord, we need to trust His Word. Itong sabi ng Bible, tingnan nyo. In God, whose Word I praise. Di ba? Kaya naman yung kanyang salita talagang pinupuri ko ang Diyos. Bakit yung kanyang salita? Grabe. In God I have put my trust. I shall not be afraid. What can mere man do to me? Anong magagawa ng mga tao yan sa akin? Samantalang naniniwala ko, kung siya si David, he knows the Torah. He knows the Word of God. And if he knows the Word of God, he knows that there is a God who spoke His Word. At sinabi din ng Diyos, you shall not depart from my Word. You shall meditate on my Word day and night, and He does that. Kaya nga, anong magagawa ng tao sa akin? If my God protected my forefathers, yung Israelites, pinotektahan ng Diyos from their enemies, then I can trust God. And what can mere man do to me? Wala silang magagawa. Kaya tinan nyo ha, all day long they distort my words. All their thoughts are against me for evil. Now, listen, they attack, they lack, they watch my steps as they have waited to take my life. Talagang ino-observe, tinititigan ka pa, pati yung mga sinasabi mo, binabaligtad nila, wow, minamalay nila yung words mo, sinisiraan ka nila. Now, minsan, di ba, gano'n din ang nararamdaman natin kaya tayo natatakot. Nagkakapilian ngayon ng mga magtatrabaho. Yung iba tatanggalin dahil talagang walang choice. Some are redundant, some are seemingly no longer important.
So ngayon, kinakabahan ka, paano kung di ako mapili? Tapos kanya-kanya ng mga sipsipan niyan. Ano? Alam mo yan, hindi nyo sir, ingat kayo dyan. Ikaw pa yung minsan, kung sino pa yung matuwid, ikaw pa yung pinagkakainitan, pinagkakaisahan, nagsama-sama ka sila, sama-sama yung mga kaaway mo. Now, relax ka lang. You know why? Because promotion does not come from the east nor from the west. It only comes from God. You better trust God's word. Yung words ng tao, minsan bubulahin ka, alam mo, napakahalaga mo sa amin, tapos mamaya gugulat ka lang, may sulat ka na lang, you are free to go. Kaya ganun-ganun yung mga taong to. Pero pinapanood ka lang pala nila. Relax ka lang. Pinaabangan nila, magkamali ka lang. Relax ka lang. You know why? You do everything for the Lord, and the Lord Himself will protect you. Kaya sabi niya, tingnan niyo, tuloy niya, anong ginawa ni David? Sinumbong niya kay God, cast them forth, O God. In anger, put down these people, O God. No? Tapang ni David, no? Sabi niya, he believes that his God will defend him. His God will protect him because that is the promise of God. He will protect his people. Ano sabi ni Joshua? The reason why you can trust His word, ano sabi ni Joshua? Not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. Ano sabi niya? Sabi niya, walang mga pangako ng Diyos, magagandang pangako ng Diyos, sabi niya, which the Lord had made, no, na binigay sa house of Israel, na nagkulang o na hindi natupad. Lahat nangyari. Now, ano sabi ng Diyos? Alam niyo sa buhay, kaya marami tayo takot, hindi tayo tumatakbo sa Diyos, hindi natin alam pangako niya. Hindi natin alam ang salita niya. Kaya nga mapapansin nyo, kahit kay Joshua, ano sabi ng Lord? Do not be afraid. Lagi sabi, do not be afraid. Be courageous, for I am with you. Ano sabi ng God sa kanya? Do not let this book of the law depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night, that you will be careful to do everything written in it. Then your way will become prosperous and then you will have good success. Wow! Anong sabi ng Lord? Gusto mong hindi ka makalimot, kaya huwag ka matakot at I'll be with you? You meditate on my word. You memorize on my word. You see things not on what is happening, pero on what God is saying. Kaya nga ito, napaka-importante. Don't judge the situation by what you see. Okay, listen. Don't judge it by what you see. Always judge it by what God has promised you. Kapag pinangako ng Diyos isang bagay, panghawakan mo yun. Panghawakan mo yun. Mga kapatid, ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Hindi ko makakalimutan yung mga pagkakataon. Sabi ko sa Lord, Lord, tinawag mo ako sa ministry. Ikaw ang magpo-provide sa amin. And He never failed. He never failed. Kahit wala kang makita pa paano gagawin ng Diyos, God has an amazing way of providing. Now, I'll just give you one example. Ito, pagyayari lang. Minsan, simple wish lang ng puso mo. May tumawag ba naman sa akin? Sabi niya, Pastor, marunong ka bang magluto ng kambing? Sabi ko naman, marunong ako. Sabi niya, kasi marami ako nakita rito eh. Paano ba magluto ng papaitan? So sa pagkikwento lang, siya tuturuan kita. So tinuturuan ko ganyan. Maniwala kayo, hindi naman, wala sa sinabi na magpapadalang kambing, wala. Ngayon, ako sa puso ko, habang iniisip ko yung lulutuin, nalalasahan ko. Parang sabi ko, Lord, parang masarap nga may kambing. Pero saan naman ako kukuha niyan? Would you believe, yung kausap ko, naputol kami. Hindi na kami nakapag-usap. Nung kinahapunan, may tumawag isang tao, kinahapunan, nagpadala ng kalahating kambing. Mula, likod. Hindi yung kausap ko una. Ibang tao. Nagpadala. Sabi ko, wow. Sabi ko, yung pinapangarap kong lulutuin ko, dumating. Kambing. Biro nyo, hindi na uwak ang may dala. Lalamove. Naintindihan ninyo? Ito ang amazing sa Diyos. He is able to provide. Alam niyo, minsan natatakot tayo kasi, kita niyo si David. Alam niyo ba yung covering, psalm, ng lahat ng psalm? Di ba? 150 songs lahat yan eh. Mapapansin yung lahat ng kanta, meron niyang title. Meron niyang mga yung for the choir director, may ganyan. Except for the 2 songs. Kaya ang tawag dito ay orphan psalms. Kasi ito yung parang preface ng buong psalm. Yung Psalm 1 and Psalm 2. Yung isa personal. Tingnan nyo, si David, if he's holding to this, ano sasabi niya, if you are to trust His word,
How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight, look at the words, is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. Di ba ang sarap? God is able. Sabi niya, he will bless. Sabi niya gano'n, pinagpala, who delights in the law, who delights and meditates on day and night. Now, look at those. Pagdating mo sa verse 6, for the Lord knows the way of the righteous, because if you meditate on the word of God, surely you will walk in the path of righteousness. Kawawa yung way ng wicked. Why? Because they will perish. No wonder, blessed are those who walk with the Lord. Now listen, kaya naman sa Psalm 119, ano sabi ni David? Your word I have treasured in my heart, that I may not sin against you. Alam niyo ba yung preceding verse niyan? But enemy are waiting after me. But sabi niya, but I treasured your word in my heart, that I may not sin against you. Look at sa Message version, ang ganda-ganda. I have banked your promises in the vault of my heart, so I won't sin myself bankrupt. I will bank your word in the vault of my heart. My friends, ilan na naipon mong salita ng mga pangako ng Diyos sa puso mo? Isipin niyo, sabi ni Rick Warren, about 7,000 plus promises. Dami-dami. Readily available for those who follow the Lord. Ilan doon ang memorize mo? Ilan doon ang inipon mo sa iyong puso? Diba? Yun lang, sabi ng Lord. Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Listen to this. Kapatid, if you focus on the righteousness of God and His kingdom, the advancement of His kingdom, huwag kang malala. The Lord will take care of you. Pagkain, tirahan, inumin, He will take care of you. Maaaring hindi abundansya, but for sure, you will not need anything. For sure. Maaari lang marami kang desires or greed or parang wants, pero hindi yun ang focus mo. You focus on what is necessary. For sure, the Lord will take care of that. Amazing si God. Kapatid, alam nyo, ito, minsan kaya tayo natatakot, hindi naging totoo ang Diyos sa atin. Kaya ulitin ko sa inyo, always trust God. Kaya nga sabi ng Bible, faith comes from where? Hearing. Hearing the word of Christ. Makinig ka, isa pamuhay mo. Huwag mo lang, okay, naniniwala ako dyan. Hindi. Give that a chance. Kapag may problema ka, if you believe that God will provide, huwag ka kagad humanap ng mga taong tatawagan, tulungan mo naman ako, huwag ganon. Usap kayo ng Diyos, Lord, sinabi mo to. You have infinite ways of providing for me. Lord, na hindi ako aasa sa tao. Minsan, ibang tao, Lord, you will provide for me, pero may iniisip silang tao magkakausapin. Ito, kakausapin ko to. Dahil ito may pera to. Ito, wag ganon. Give God an opportunity to prove Himself by His words. Kaya you trust His word. Minsan, di tayo naniniwala Magtiwala tayo sa Diyos. Minsan, wag nating manipulahin ang sitwasyon. Let's trust God. Alam nyo, kahit sa boss ninyo, wag nyo, dalhin nyo sa tuhod. Hindi yung, gaki, baka. Hindi ganun. Ilaban mo sa panalangin. Kasi ang Diyos, ang may hawak ng mga puso ng mga liderato natin. Kahit sa bansa, isipin nyo, ano sabi ng Bible? Pray for every man, those who are in authorities, kings, everyone, so that you may live a tranquil and peaceful life. Anong ginagawa natin? Sa halip mag-pray, ngawa tayo ng ngawa, puro tayo reklamo. Na huwag kayo magalit sa akin, hindi ko minamalit yung mga nagre-reklamo. Pero sinasabi ko, bago ka magreklamo, it's okay ka magreklamo, express mo yung, yung ideas mo, okay yan. Pero, nag-pray ka na ba? Nilaban mo ba talaga sa panalangin? Yun ang tiyakin mo. Na talaga, alam mo, Lord, pinangahawakan ang isalta mo. Sabi mo, Lord, you pray for all those in authority that we may live a tranquil life, Father God. Kaya pinapanalangin namin ang mga leader namin. Pinapag-pray namin ang alam mga desisyon. Pinagpe-pray namin, Panginoon, na tulungan nyo sila. At kung meron mang mga magnanakaw sa kanila, ilantad mo sila, Panginoon Diyos. Ilaban na natin yan sa prayer. Let's fight it out and let's trust the Word of God for it. Naintindihan po. Mga may karamdaman, ipag-pray na natin yan. Hawakan na natin yung salita ng Diyos. Di ba? Kaya sa halip na matakot tayo, dalhin natin sa Diyos. Kaya nga ito, lagi ko pinapaalala sa sarili ko. Yung problema mo, huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Kaya hindi ko lang alam sa English sabihin yan . No? Don't chest it, knee it. No? Pangit, di ba? Kaya ito lang sasabihin sa inyo. Remember this.
Wag mong dibdibin, tuhurin mo. Yung takot mo, wag mong dibdibin, tuhurin mo. Diba? Problema mo sa asawa mo, ano sabi ng Bible? Wives, submit to your husband that even if they do not believe in the word, they will be won because of your behavior. Ilaban mo sa Diyos. Lord, sinabi mo to. Kaya naman, Panginoon, paglilingkod ng asawa ko. Sinabi mo to eh. Diba? Oh, husbands, love your wife. Be considerate to your wife so that your prayers will not be hindered. Oh, ilaban mo, panghawakan mo yan. Huwag mo lang memorizein. Ilaban mo. Trust His Word. Live it out. Yan. At pangatlo, bakit ko naman gagawin yan? Because you can trust His character. You can trust God's character. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Balik tayo sa Psalm. You have taken account of my wanderings. Put my tears in your bottle. Are they not in your book? Wow, ang sarap. Sabi niya, I trust my Lord. Bakit tingnan niyo? He gave us a very good imagery of how God looks at us. Yung pong putting tears in the bottle, yung matinding masidhi ng kalungkutan yon. And part of their practice or custom, meron silang mga bottle, na tear bottles ang tawag dyan, iniipon nila yan. Just to remember, yan, iniyak kita, parang inaalala. Kaya yung word na sinasabi niyang, put my tears in your bottle, are they not in your book? Parehong parallel imagery yan, na sinasabi niyan, Lord, remember my tears, remember my agony, remember me, O God. Why? Why? Bakit sa ganon? Because I believe in you. Because I believe in your character. I believe in your heart. Tingnan niyo from the very beginning. Be gracious to me. Lord, I believe that you're a gracious God. You give what we do not even deserve. You're a gracious God. You're a merciful God. Hindi lang yun. Look at the words, God. Yung God palang Elohim. Nadidikit niya na kagad that Elohim created the heavens and the earth by His words. I believe in His character. I believe in His power. Now, tinan nyo, and this same God, remember, same God who delivered Israel is the very same God who remembered our tears. Bakit? Tinan nyo sa Exodus pa lang. I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt, and I've given heed to their cry because of their taskmasters, for I am aware of their suffering. This is the God we serve. He is aware of your suffering. He is aware of your pain. If you think God doesn't care, that you are afraid of what's going on in your life, then I'm telling you, the God I know is a God who cares for you. He cares for your cries. He cares for your suffering, who humbly come before Him and say, God, you are the only hope I have. Si Samson nga eh. Si Samson na, sumuway sa Diyos, ang hilig sa babae. Kaya laging maganda nakikita, inukit ang mata. Pero tingnan ninyo, nung umaba na ulit ang buhok, ang sabi niya sa Lord, Lord, ganti mo naman ako. Balik mo lang yung lakas ko. The Lord answered this prayer. Bakit? Because God hears His cry. Now, do you really trust God's character? Na yung Diyos natin, hindi yung parang sadista na, sige, yan ang napala mo. Kaya kanyang buhay mo, tigas ang ulo mo eh. Ang titigas ang ulo nyo, kaya ngayon pinaparusahan ko kayo para lumapit kayo sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Kasi natural consequence yung mga pinagagawa natin. Pag sumuway tayo sa Diyos, nagkakasala tayo, may natural consequences kasi what you reap, what you have sown. Pero ang Diyos, ano sabi niya? If you lack wisdom, ask for it and God will give it to you generously without finding fault. Alam sa Tagalog yan? Ibibigay niya sa iyo na walang pagpipigil, na hindi ka niya susumbatan. Hindi niya sasabihin, kasalanan mo lahat naman yan eh. Kaya ka naman naghihirap, hindi ka nag-aaral, hindi ka na nahiya. Hindi ganun ang Diyos. Pag lumapit ka dahil kailangan mo ng katalino, Lord, hindi ko na po alam ang gagawin ko, hindi ko na po alam ang hakbangin ang hakbangin ko, maawa kayo sa akin. Ano sabi ng Lord? Bibigyan ka niya ng talino na walang pagpipigil at hindi ka niya susumbatan. Para ano, para siyang tatay, Alika, samahan kita, tutulungan kita. Naalala ko ito rin palabas na Dangal. Ewan ko, napanood yun na isang Indian movie, yung wrestler, kasi Dangal, wrestler. Yung anak niya, wrestler siya, frustrated wrestler siya, dahil sa tindi ng kahirapan, hindi na siya nakalaban sa national team. Ngayon, ang problema, although national champion siya, hindi siya nakalaban sa Olympics, ganyan. Yung anak niyang babae ngayon, nang pinangarap niya maging wrestler. Yung tinitrain niya, talagang panalo. Nung nagte-train na sa national team, ibang training na. Hanggang sa inaway niya yung tatay niya, hindi na siya nag-usap. Problema, hindi siya nananalo. Mukhang tatanggalin pa siya sa team.
Believe yung tatay niya sa kanyang kakayanan. Isang araw, tumawag yung anak, umiiyak. Ayaw nang kausapin tatay, talagang parang galit. Siyempre, may mga tatay, minsan may yabang din yan eh. Ayaw kausapin anak. Dahil ayaw mo kausapin, balak sa buhay mo. Parang ganyan. Hindi. Dinatiis. Nung nalamang umiiyak, kinausap ng tatay, iyak na iyak ng bata. Yung tatay, umiyak na rin, di na mapigilan. Sabi niya, pupuntahan kita dyan. Tuturuan kita dyan. Sabi niya, you can easily win. And true enough, she won the competition. Now, kung hindi niyo alam yung kwento, panoorin niyo na lang. Pero, ang amazing doon, there is always a father who listens to the cry of his children. Now, listen. Tandaan niyo, ang Diyos, pag nangako, hindi nagsisinungaling. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Hindi siya magsisisi sa kanyang mga. Then, alam niya. He said, and will he not do it? Or he has spoken, and will he not make it good? Now, that is the character of God. He is gracious, he is powerful, he is able to fulfill his promise. Why? Because he is God. Yan ang amazing. Kaya tinan niya naman, sabi ni David, then my enemies will turn back in the day when I call. This I know. You know, this I know. Very, certain. This I know, that God is for me. Wow. Ikaw, certain ka ba that God is for you? Maraming tao lang sita, against at ang Diyos sa akin. Galit siya yata sa akin. Now, alam niyo, let me encourage you. Sabi ni Paul, what then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? Wow! What a good news! Kung kakampi ko ang Diyos, sino makakapanaig sa akin? Kakampi ba ako ng Diyos? Paano kung kaaway niya ako? Paano? No, bago ko ituloy, tinan niyo lang muna. He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things? Ano sasabi ng Lord? God is for you. In fact, ang totoo niyan, binigay niya nga yung kanyang anak eh. Tingnan nyo ha, who did not spare his own son. Iba nga, begotten son. Pinakamamahal at katangi-tanging anak. Sabi niya, para ano? Para ibigay sa'yo. Para saan? Para iligtas ka. Sa kasalanan, mamamatay para sa atin. Magdudusa para sa atin. Sabi niya, kaya kung hindi ang Diyos para sa'yo, ba't niya pa ibibigay ang anak niya? Ba't hindi niya ipagkakait anak niya? Because God is for us. Ang problema, are we for Him? Kasi ang problema ganito, gusto tayo ng Diyos. Kung ayaw naman natin ng Diyos, ang gagawin natin? Ang Diyos hindi niya tayo pipilitin. Kaya nga, those people who are so proud to come to God, nako, hindi sila galit ang Diyos sa kanila. Kaya, if God is against you, then who can be with you? Kaya nga, ang sabi ni James, babala ni James, He gives a greater grace. Therefore, it says, God is opposed to the proud. Isipin mo, salungat ang Diyos sa mga mayayabang, yung mga hindi kinikilala na kailangan nila ang Diyos, salungat ang Diyos diyan. Kasi sabi niya, but gives grace to the humble. Pero nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya naman, submit therefore to God. Magpasakop ka sa Diyos. And that is exactly what David did. Ano ginawa ni David? Be gracious to me, O God. He turned to God. He trusts His word. Yun ang humility. Because he trusts His character. Because he trusts the character of God na hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kaya ulitin natin. Ang sabi niya, in God whose word I praise. Bakit? I can trust God. Because I can trust His character. I can trust His word because I can trust His character. In the Lord whose word I praise. Kaya naman, inulit pa niya, in the Lord whose word I praise. Ulit-ulit. Because the promise of God is always based on the very character of God. Kasi yung promise ng Diyos, wala yung kwenta kung walang tamang premise. Ulitin ko in every promise there is a premise. And what's your premise? Yung premise mo, yung God mo, mapagkakatiwalaan. Bakit siya mapagkakatiwalaan? Dahil kaya niyang gawin ang pinangako niya. Dahil tapat siya sa kanyang pangako. Dahil siya mapagmalasakit sa kanyang pinangakuan. At hindi niya kinakalimutan. Kaya nga, sabi ni David, for sure, I am very sure, God is for me. Because God is true to His words and true to His character. Kaya dun makita ang laki ng Diyos mo. Pag malaki yung Diyos mo, ang liit na ng problema mo. Pag ang pananampalataya mo sa maliit na Diyos, tiyak, ang laki ng problema mo. Itong screwdriver na to, napakaliit lang nito. Pero kung ito yung problema mo, ilagay mo sa mata mo. Ganyan. Wala ka nang makita. Kasi ang laki ng, parang yung problema mo, laki-laki. Di ba? Pero, kung ang Diyos ang nakikita mo, wala to. Walang kwenta na to. Hindi mo na to mapapansin because your God is greater. At ito, tatapon lang yan ni God.
Naintindihan? Kaya nga, ano bang tingin mo sa problema mo? Mas malaki sa Diyos? Now, you better trust His character. Kaya sabi ni David ulit, in God I have put my trust, I shall not be afraid. Di ba? What man can do to me? In God I have put my trust. Kaya naman, hindi na ako matatakot. I shall not be afraid. Kanina, when I am afraid, I will put my trust in God. Ngayon, in God, I have already put my trust. Therefore, I shall not be afraid. I have no reason to be afraid. I have no reason because I have already put my trust in God. The fear served its real purpose to bring us to God. From fear to trust in God. Yun ang pinaka-purpose ng fear. Don't ever forget that. Do not worship fear. Do not worship anything else. Because fear must bring us to the God worthy of our worship. Kaya naman, because if we're worshiping God, the true God, we will thank Him in advance. Magpapasalamat tayo in advance kasi it's one way of praising God. It's one way of expressing our faith in God. Tingnan niyo, sabi niya, your vows are binding upon me, O God. Sabi niya, kaya hindi ko makakalimutan mga pangako ko sa iyo, Panginoon Diyos. Bakit? Kasi alam ko na sa gitna ng gantong sitwasyon, na maaaring mamatay ako, hindi ako mamamatay dahil mafulfill ko yung promise ko because I trust in you. I trust in your character. Now, I will render thanks offering to you. Kaya naman, Lord, itong pangako ko sa iyo, vow ko sa iyo, ito bilang pasasalamat ko sa iyo. Di ba? Minsan may mga pangako tayo na talaga, una, tingnan nyo ha, yung pagpupuri natin sa Panginoon, tingnan nyo, through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to His name. Kung nagtitiwala ka that God already answered your prayer, kahit hindi mo pa nakikita yung sagot, dahil yung character ni God, yung word ni God is as good as answered prayer na yon. Kumbaga, ano na yan, kumbaga sa cheque, manager's check na yan, good as cash. Di ba? Yun ang sinasabi ni God. Kaya naman, thank you kay Lord. Lord, thank you. Kung hindi mo feel, it's a sacrifice of praise to God. Thanking Him. Kaya, mapapakita mo rin yan by fulfilling your vow to the Lord. Kasi marami tayong mga pangako sa Diyos and you fulfill your vow. When you make a vow to God, do not be late in paying it, for He takes no delight in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow, that you should vow and not pay. Ay, maraming tao natatawa ko kasi minsan nalapit sila sa Diyos thinking that God will answer their prayers because of their promises. No, they will make a vow to God. Naalala ko mayroon dalawang magkapatid nasa dagat. Tapos nalulunod sa Panginoon ng ako, iligtas mo lang kami, Panginoon Diyos. Ibibigay ko sa iyo ang aking aso. Niya. Tapos yung kapatid, Lord, ako mas matindi. Ibibigay ko sa iyo ang buo naming bahay. Inyo na. Niya, Kuya, tindi naman ng pangako mo, baka hindi mo magawa yan. Huwag kang maingay, baka marinig niya. Di ba? Parang, sabi niya, kunwari lang naman Isipin niyo, kala nila maluloko nila ang Diyos. Wow. Alam niyo, ang Diyos nakikinig hindi sa pangako natin. Lumalapit tayo sa Diyos dahil may pangako na siya sa atin. Kaya we don't come to God because of our promises. We come to God because of His promises. Kasi sabi ng Lord, until now, you have not asked anything in my name. Ask that you may receive, that your joy may be made full. Pangako ng Diyos yun. Di ba? Ngayon di ka pa humingi Sa pangalan ko, di ka nagtitiwala. Lumapit ka. Hingin mo sa pangalan ko. Pag hindi nakakita mo't masaya ka. Di ba? Yan sabi ng Lord. Kaya sabi ng Lord, sabi ni David, for you have delivered my soul from death. Di ba? Alam niya, assured na siya that the Lord has already delivered his soul from death, indeed my feet from stumbling, so that I may walk before God in the light of the living. Wow! What a promise! This is my life. This is your life, I pray. Tandaan niyo itong prayer. Lahat ito halos personal pronoun. My God. My. I come to God. I trust in God. I am no longer afraid. Ganun ka rin ba ka-personal sa Diyos? O iba, sa itaas. Bahala na yung itaas. Alam nyo, wala ka pang relationship. And God is telling you, why don't you come to me? Why don't you have relationship with me? Because I'm a very personal God. Kapatid, ang Diyos natin nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Now, naalala ko po si Thomas Andrew Dorsey. Isa po siyang black jazz musician from Atlanta. In the 20s po, he gained a certain amount of notoriety sa kanyang mga kinumpos sa jazz tunes with suggestive lyrics.
Pero binigay niya ho lahat in 1926 to concentrate exclusively on spiritual music. I-give up niya na ho yan. Noong 1932, the times were hard for Dorsey. Sobrang hirap ng kanyang buhay. And his faith was shaken to the roots. Talagang yung kanyang pananampalataya, ugat, talagang nayanig. And in the midst of that particular shaking, he went to the Lord in prayer and asked God. At doon po nasulat niya yung mga katagang, Precious Lord, take my hand. Lead me on. Let me stand. Lord, I'm tired. I am weak. I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord. Lead me home. Alam niyo po ba, dahil doon, parang yung bang mapagpakumbabang pag-amin, Lord, hinang-hina na po ako. Pagod na po ako. Wala na po ako, sad-sad na po ako, luray-luray na ho ako. Pero Lord, ikaw pa rin ang pinaka-importante sa akin. Kaya naman, Lord, take my hand. Pangunahan mo ako, Lord. Pangunahan mo ako. At tulungan mo akong tumayo. Tulungan mo akong tumayo. And true enough, Tom Dorsey understood, and his song was originally written and as a way of coping with his personal pain. And alam nyo, and the Lord delivered him through those hardship. Bakit? Because God is true to His words. You can turn to God because you can trust His word. You can trust His character. And you can really thank Him in advance. Kaya mga kapatid, kanino ka pupunta? Do you see the Lord as the one who is really precious? Naman sabi mo, Lord, take my hand. Lead me, Lord. Lead me, Lord. And allow me, Lord, to make a stand for you. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Kapatid, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa iyo. Hindi ko alam kung anong meron pag gumugulo sa puso mo. Kapatid, yung nararamdaman mo, regalo yan ng Diyos para maalala mong merong Diyos na higit na mas makapangyarihan kaysa sa iyo, who is really in control. Pero wag mong hayaang gamitin ng demonyo yan laban sa iyo. Na ilayo ka sa Diyos, na magpanik ka, sirain ang isip mo, itulak ka sa bagay na maaring magpahina ng iyong kalooban. Sa halip, gamitin mo yan, regalo ng Diyos, sa intensyon nito ng Diyos. Lumapit ka sa Diyos. You turn to God. At pagtiwalaan mo ang kanyang salita, dahil mapagkakatiwalaan mo ang kanyang karakter, ang kanyang katangian, ang kanyang kabutihan, ang kanyang attributes, kaya naman mapapasalamatan mo siya ng taos-puso, ngayon pa lamang kahit hindi mo pa nakikita ang mga solusyon ng Diyos. Kaya nga ho, ulitin po natin, tumuon ka sa Diyos. Magtiwala ka sa kanyang salita, magtiwala ka sa kanyang pagka-Diyos. At taos-puso mo siyang pasalamatan. Thank you, Jesus. Ganun pa man, kapatid, ang tanong lang, if God is for us, who can be against us? Kakampi mong Diyos, walang makapanig sa iyo. Kaya ang tanong lang ay, kumakampi ka ba sa Diyos? Kasi, kung kumakampi ka, magpapakumbaba ka, sasabihin mo, Panginoong Hesus, kailangan ko kayo. Inaamin ko ang aking kawalan, inaamin ko ang pangangailangan ko sa inyo, inaamin ko kayo ang aking tagapagligtas. Pero kung ikaw ay magmamalaki, na para, wala yan, Diyos na yan. Hindi ko yan kailangan. Lalaban ako, babawi ako. Ako na nagsasabi sa iyo, God is opposed to the proud. And if God is against you, who can be with you? Pero kapatid, huwag kang magmatigas. Ang Diyos ay mahinahon at mapagpakumbaba. Kaya sabi ni Jesus, kayong mga napapagod at napibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin. Matuto kayo sa akin dahil ako'y mapagpakumbaba at mahinahon. At kunin yung aking pamato. Sapagkat ang aking pamato ay magaan at madali.
at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Gusto mo ng ganong kapahingahan? Turn to God, trust His Word, trust His character, and thank Him in advance. Let's from fear to trusting God. So tayo po'y manalangin. Kapatid, kung ikaw yung tatanggap kay Jesus na inaamin mo kailangan mo siya, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, kinikilala ko ang aking pangailangan sa inyo, ang aking kawalan. Ang dami ko pong kaaway, mga kaaway na hindi ko nakikita. Kaaway ng mga takot, kaaway na nagbibigay sa akin ng kagulumihanan, kaaway na hindi ko alam anong gagawin ko sa kinabukasan. Kahit Panginoon, lumalapit ako sa inyo. Iligtas mo ako. Dahil alam ko ang pamumuhay at makikibaka sa mga kaaway na ito sa magitan ng sariling laman at sariling lakas ay kasalanan sa inyo. Patawarin niyo ako na pilit kong binamumuhay ang buhay ng hiwalay sa inyo na may akda nito. Kaya naman, Panginoong Hesus, narinig ko ang inyong paanyaya ng sino mang napapagod ay lumapit sa inyo at bibigyan niyo ng kapahingahan. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Tinatanggap ko ang inyong paanyaya. Pagharian yung buhay ko. Panginoon, kukunin ko ang pamato mo. Nang sa gayon sa inyo na akong sakahang magtatrabaho. Pambubuhay ako para sa iyo. Sa biyaya mo at sa magitan ng lakas mo at manan mong spirito, ipahintulot mong mabuhay ako para sa iyo lamang. Thank you, Lord. Ngayon, pagpipray ko naman po ang bawat pamilya at bawat isang nakikinig sa oras na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat. Kilala niyo po ang bawat isang nakikinig. And I pray, Father God, that we may truly allow this fear to bring us to trust you, to bring us to you, that we may trust you, Lord our God. At salamat, Panginoon, na sa tuwing kami natatakot, kung bumabalik-balik man ito sa aming puso, we can always turn to you. Palagi kami makakatungo sa inyo. We can always remind ourselves of your promises. Kaya tulungan mo kaming ma-memorize namin to. Tulungan nyo mabasa namin ito palagi. Tulungan nyo mauhaw kami sa salita ninyo. Nang sa gayon, lalo kaming lumago sa iyong salita. Lalo namin mapanghawakan ang inyong mga pangako. At tulungan nyo magtiwala kami at sumunod kami sa paraan ninyo. At Panginoong Hesus, tulungan nyo rin po kami na magtiwala sa inyong pagka-Diyos, sa inyong mga katangian, sa inyong mga pangako na kayo ay gracious, na kayo truthful, kayo ay faithful, at kayo, Panginoon, ay makapangyarihan. Kaya, Panginoon, tulungan nyo rin talaging punuin ng puso namin ng pasasalamat sa inyo. Kaya pagpalain yung bawat pamilyang nakikinig ngayon ng inyong presensya at ng iyong pong katapatan. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito bang aming dalangin. Amen. Amen. At amen. Praise God. Mga kapatid, kung kayo po ay natulungan ng ating usapin ngayon, itong aralin na ito ay this is your first time, pwede nyo pong i-click yung pong link sa baba para kung kailangan nyo ng panalangin, kailangan nyo ng makakausap, kailangan nyo ng payo, ayan po, available po yan dahil nandito po kami para makatulong at makaambag sa kami kahit anong bagay po matutulong namin sa inyo, lalong-lalo na sa ating pong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at nawa po kung mamayang konti ibibigay ko sa inyo mga katanungan para ma-discuss natin sa ating pamilya na lalo pa natin maunawaan ang talakaying ating inaral ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, para sa ating mga discussion questions at nais po namin lalo po kayong lumago sa inyong pagkakilala na hindi lang ho ninyo maintindihan, kundi maisapamuhay pa ho yung ating pong mga inaral. Kaya ito po mga katanungan na pwede po natin gamitin sa pagdidiscuss natin sa ating mga kasama kanina sa pakikinig. Una, what are your worst fears and why are you afraid? Kumbaga sa Tagalog po, ano yung pinakamatindi mong takot at bakit? Diba? Ngayon naman, what does it mean to turn your fears to trusting God? Ano po ang ibig sabihin ng pagbaling ng iyong mga takot sa pagtitiwala sa Diyos? Diba? Sa pagtitiwala sa Diyos. So, pag-usapan po natin, ano ibig sabihin yan? Parang what does it really mean? Yung bang ibabaling natin yung takot natin sa pagtitiwala sa Diyos? Yan. So, yun po, nawa po makatulong ang mga tanong na ito sa ating pong pag-a-apply ng kanya pong salita sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyo.
Thanks for watching. We would like to invite you to be a Christ-committed follower by being part of the movement as we honor God and obey His Great Commission. To find out if there's a CCF satellite near you, log on to www.ccf.org.ph/satellites. We also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for Jesus and others. To sign up, log on to www.ccf.org.ph/discipleship group. All of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks, and God bless.